so-called material self. Okay? So, a man's self is the sum total of all that he can call his, not only his body and psychic power, but his clothes and his house and his wife and children, his ancestors and friends, his reputation and works, his lands and horses, and yacht and bank account. So, when we say material self according to William James, this is actually a representation of who you are, because that is actually an extension of your very own self. Okay? So, ibig sabihin, since it possesses the title and designation my or mine, it means it is already part of yourself. And how you possess it, how you deal with it, and how you treat it means, and it defines who you are. Just for example, if I am a teacher and I treat my students with care and with love, it means I love my work and I profess the faith of being a teacher. Ibig sabihin, I go beyond the boundaries of being a teacher na nagtuturo lang. Why? Because a teacher who loves his students is a good teacher. So kapag ginagawa ko yon, it defines kung sino ba talaga ako bilang isang guro, sapagkat work is also considered your material self because it possesses what you have and who you are. Now, we also have here itong pamilya, di ba? Wife and children. The way you treat your children, the way you treat your wife is actually a definition of who you are because these are your material self. Kasi the way you treat them is also the way we define who you are. Okay? Next. We have here material self-investment. In the eyes of the businessman, the accountants, kapag sinabi natin investments, ito yung paglalagak ng ari-arian o ng pera at sa hinaharap ay may aanihin ka. Okay? Ngayon, ang investment idinugtong sa material self. So we have here material self-investment. Ano na pagpapakahulugan ng material self-investment? Okay? We are affected by the things we have in our lives because we have invested a lot of ourselves to them. These investments may come in different forms like effort, money, and experiences. So sa madaling salita, kapag sinabi natin material self-investments, ito yung mga binibigyan natin ng pagpapahalaga sa sarili natin na maituturing mong pag-aari mo o parte ng pagkatao mo. Okay? So ano-ano nga yung mga halimbawa nito? We have body, clothes, family, and home. Let's begin with body. Okay? Ang body, according to this concept of the material self-investment, the body is the innermost part of the material self. Why? Because we take care of it because we cannot live without it. Having a healthy body makes sure we can experience life to the fullest, and that is true. How we enjoy life to the fullest without a healthy body? So, ibig sabihin, we will enjoy the other material things that we have, just like food, shelter, clothes, and even all the places na pag-aari mo o gusto mong mapuntahan. Paano ma-enjoy ang mga ito kung katawan mo mismo ang nagfo-forbid o nagbabawal puntahan o kainin ng mga bagay na ito? Just for example, hindi ba't napakasarap kumain ng lechon, napakasarap kumain ng chicharon, napakasarap kumain ng sugpo, napakasarap kumain ng talangka, ng pusit, di ba? Pero what if may sakit ka? So, ibig sabihin, hindi ka pwede basta-basta kumain ng kung ano-ano. Just for example, may allergy ka sa hipon, sa mga sugpo, di ba? So, hindi mo basta-basta pwedeng kainin itong mga ito. So,
O kaya naman, dahil sa pag-aalipusta mo sa katawan mo, naging high blood ka. At dahil sa pagiging high blood, kahit gaano kasarap ang pagkain, hindi mo pwedeng kainin kasi tataas ang dugo mo o magkakaroon ka ng alta presyon o atakihin ka sa puso. So, it forbids you to eat whatever you want because your body is unhealthy. Okay, just for example, you want to climb Mount Apo, and yet meron kang hika, and yet meron kang sakit sa puso. You cannot do that. Why? Because you have an unhealthy body. So, ibig sabihin, if we want to enjoy life to the fullest, we need to take care of our body because this is the innermost part of the material self. We cannot enjoy everything that we want to enjoy in life without a healthy body. Okay, next. We have here clothes. Okay, it is arguable to say that clothes help express who we are. Our sense of style is unique and dependent on our taste. However, some people may stick to the practical or functional use of clothes to protect the body from the surrounding environment. And now, my dear students, kapag sinabi natin clothes kasi as a part of our material self-investments, it really helps us to express who we are and what we are and what we want to express or we want to project with other people. Just for example, I am a teacher, and every time I face my students inside the classroom, I need to make it sure that I dress properly depending on the profession that I chose or I am currently working with. So, ibig sabihin, tinutulungan ng kasuotan ko ang profession ko na mas maipakita na ay teacher ako. Now, if you are a religious person, so ibig sabihin, you're attending masses, you're attending pangapagsamba or worship services and fellowship. So ibig sabihin, you are actually going to wear the appropriate attire for the occasion. Why? Because it helps express who we are. So parang pinapakita natin, I am a religious person and I respect the place of worship. So I need to wear an appropriate attire or dress. So it is a good material self-investment. Why? Because clothes is actually our basic needs. Because hindi na tayo pwedeng lumabas ng basta-basta ng hubot-hubad. So we need clothes as our investment. Okay? So kailangan natin ito kasi we cannot actually live without it. So it's so hard na lalabas-labas ka dyan nang wala kang kasuotan. Ngayon, tag-ulan. It is very impossible for you to survive without the clothes. Just for example, may niebe, may bagyo. You will not survive kung hubot-hubad ka, so you need clothes. So, sabi nga dito, some people may stick to the practical or functional use of clothes to protect the body from the surrounding environment. Okay? So, clothes is a material self-investment. So, bottom line of this, we need to wear an appropriate attire depending on the occasion that we are going to attend, depending on the place that we will go, or depending on the people whom are we going to meet. Okay? Hindi naman pwedeng nakabikini ka sa loob ng simbahan. Hindi naman pwedeng nakapekpek short ka sa loob ng simbahan. So you need to wear an appropriate attire. Hindi mo pwedeng nakadress ka sa beach as the swimming pool, di ba? So you need to wear an appropriate attire. Now, I want to discuss family and home as one. Why? Because family resides inside the home, and not simply a house. Because there is a line that separates a house and a home. Because a house is just simply the physical structure, while a home is actually a place where you find comfort, a place where you find refuge, a place where you find a love. So it means a home, it doesn't mean si CJ lang ba ang walang marinig o lahat kayo? Sir, naririnig naman po sa akin. Naririnig po, sir. Oh, okay. Anak, so
CJ, ikaw lang ang nagka-problema siguro, anak. You better check your reception. Or medyo lakasan mo siguro yung yung phone mo, or maybe you have a problem with what do you call that one? Earphones or headsets that you have. Okay, you better check that out. Anak. Okay, at least you raise it up, para aware din ako. Wait lang ha, I need to attend this one. Anak, nasabi na si Sir Mampa ng grades? Okay. Nagpaalam kasi sa Sir Mamba, so I need to attend to him. Sorry for that. Okay. Kapag sinabi kasi nating home, it doesn't mean na it is the house actually. Because home can be found anywhere else. It can be found sa bahay ninyo. It can also be found sa bahay ng kaibigan mo. It can also be found sa eskwelahan mo. It can be found within your friends. Kasi ang home is the transcendental way to feel na mayroon kang sense of belongingness. Okay? And I want to put this way. Di ba minsan pag umiiyak tayo, in relation sa house and a home, kapag umiiyak tayo, umiiyak lang tayo, and that is actually a house or bahay. Pero kapag sinabi natin kasi nating tahanan, kapag umiiyak tayo, para bagang may isang nanay na nagsasabing tahan na, may nagpapatahan. And for me, that is the meaning of the word tahanan. Tahan na. Parang may isang tao or may isang ina na nagsasabing tahan na. So my dear students, for me, a home is a bigger picture na kung saan nakakaramdam tayo ng comfort o yung pagtahan, para bagang pagtahan ng isang nagmamahal na ina. Okay? So, a home is where your family resides. Pero ang, yes, comforter yan, bibigyan ng comforter. Pero ang family kasi, it doesn't mean na, meron kasi tayo tinatawag na literal na pamilya, ito yung mga biological family natin, but we also have a family na symbolical. Ibig sabihin ng symbolical, para bagang nakaramdam ka ng pagmamahal sa kahit hindi mo katugo, na pero ang relasyon ninyo at pagmamahalan ay parang isang pamilya, and I do believe that is actually a family. So wag tayong masyadong magdamdam kapag na hindi natin na marahil nakilala yung magulang natin, broken family tayo, because there are a lot of people na may tuturing nating pamilya.
Okay? At itong mga taong nagbibigay sa atin ng pagmamahal, nagbibigay sa atin ng pag-aaruga, nagsasakripisyo, ay napakagandang investment din, material self-investment. Bakit? You know what, sa pamilya namin, every time na mayroong mga handaan sa kahit sinong miyembro ng angkan namin o may namatayan, mayroong ikakasal, whether we like it or not, we need to attend. We need to show our support. We need to show that we are part of a bigger family and of our clan. And as what the Ilocano tradition would say, agibalis tayo mit kanyada. We need to return the favor. Kasi it is really good na kapag tayo din yung nangailangan o kaya tayo din yung magpapakasal, tayo yung magbe-birthday o kaya may namatay sa immediate family natin, di ba parang ang sarap na may mga taong kabilang sa angkan mo na nakikiramay o kaya naman nakikicelebrate sa'yo sa mga birthday or sa mga kasalan. So, in our family, we need to make it sure that we always find time sa aming pamilya. Okay? So yung, my dear students, as early as now, you should also give time to your family and your distant relatives because it is really a good investment. Okay? Para bagang though hindi perfectong pamilya natin, pero napakaganda pa rin magbigay ng oras at recognition sa angkan or sa pamilyang kinabibilangan natin. Okay? At do not also forget those people whom we treat as our real family even though hindi natin sila kadugo. Okay? So, our home where our family resides. That family can be also your friend, your teacher, your special someone, your immediate family, o yung mga taong nagbibigay sa iyo ng pagmamahal at kalinga. They are your family. Okay? And a home, it doesn't mean na dapat maganda ang bahay mo, but invest more sa relationship with those people who are residing that house. And you should also foster the love and comfort with one another so that house will no longer be a house and it will turn to be a home for everyone. Okay? So, yeah. Next, we have here psychological ownership. Okay? When we say psychological ownership, actually, these are the physical, tangible objects we own. Do not literally become a part of who we are. It is our psychological ownership of things we own which evoke emotion that makes our material self not the physical ownership but the psychological ownership. So, sa madaling salita, ang kapag sinabi nating psychological ownership, halimbawa may mga bagay tayo na ginamit tayo nung bata, di ba? Na kahit na wala na yung bagay na iyon, yung emosyon, yung natutunan, yung pakiramdam sa bagay na iyon ay nandoon pa rin kahit wala na siya physically. Kahit hindi mo na siya pag-aari yung physical or yung hindi, it is no longer a physical ownership, but because of the emotion, because of the learning, because of the experiences you had with that object, ibig sabihin, it is already part of who you are. And that makes a psychological ownership. Okay? So sa makatuwid, kapag ang mga bagay-bagay na nagbigay sa atin ng alaala, nagbigay sa atin ng pagkatuto, mga bagay-bagay na nagbigay sa atin ng emosyon, ng feelings, kahit mawala yung physically, andoon pa rin sa atin because of a so-called psychological ownership. You know what, di ba mayroon tayong mga bagay-bagay minsan na ayaw nating i-give up? Bakit? Ang sinasabi kasi natin minsan ay, ano na ba ito? Yung sentimental value. At itong sentimental value is actually a manifestation of psychological ownership. Okay? So, kapag may mga bagay-bagay kang pinapahalagan pa rin sa buhay mo na ayaw mong i-give up or kung give up mo man pero andun pa rin yung memorya, andun pa rin yung emosyon, andun pa rin yung pagkatuto, and that is psychological ownership.
Just for example, we have here Ella loses a spoon she owned since she was a little girl. Her mother said she had to give it up because it became too small for her anyway. It is difficult for her to let it go, but it is something that because it is something that she grew up. Something that was part of her childhood's everyday life. Ella may no longer have the spoon, but her sense of appreciation for it stays with her. Not having it physically, but having many good memories with it makes the spoon a constant and important part of Ella's life. So si Ella, mayroon siya spoon na kinalakihan niya na, pero kahit ayaw niyang i-give up ito, pero kailangan niya nang i-give up, pero andun pa rin yung sense of ownership, andun pa rin yung memories niya, yung appreciation niya with it. Kahit na nawala physically yung spoon niya, but psychologically nandoon pa rin sa isipan at sa puso niya. And that makes it psychological ownership. We have here consumer culture. Okay, we have here Miguel. Okay, Miguel is a tech-savvy millennial. He has a good paying job in an information technology company. He's always updated on the latest gadgets released to the market. He can afford them and considers the following when deciding on purchasing. 1. Online reviews and from respected industry bloggers. 2. Articles comparing and contrasting the specs of the gadget he's considering to buy. And 3. Payment options for cash payment, credit card, or personal loans are available. But remember, ladies and gentlemen, that Miguel, not everyone is like Miguel. Hindi lahat ng tao sa mundo ay katulad ni Miguel na may kakayang bumili ng mga updated na gadget na mayroon siyang pwedeng mag-cash siya, pwede siyang mag-loan, pwede siyang mag-credit card. Because not everyone is like Miguel. So, sa madaling salita, kapag sinabi natin consumer culture, ito yung konsepto ng material culture where our values, attitudes, behaviors, and activities are defined by our ability to consume goods and services. So it means, ang emosyon, ang values, o yung characteristic mo, yung attitude mo sa pagbili ng mga bagay-bagay ay tinatawag nating consumer culture. Okay? Ngunit hindi natatapos doon. Yung kapasidad mo para bumili ng mga produkto or goods at mag-avail ng mga services tells something about our status in society. So sabi dito, if we can afford it, we can live with it. Without purchasing power, we cannot experience it and therefore cannot be part of who we are. Sa madaling salita, kapag may kakayahan kang bumili, then it is good. Bumili ka kung may kakayahan ka. Kung kaya mong bumili, then it is good. Pero pag wala kang kakayahang bumili, wala ka pa. Okay? When we say pa, ibig sabihin, not yet. Parang ganon. Parang not yet. As of the moment, you don't have yet the capability. So, hanggang wala ka pang kakayahan, pagtiyagaan kung ano ang mayroon ka. Pero, it does not end there. Hindi ba pwedeng wala akong kakayahan, hindi na ako mag-aasam. But, it also gives us the opportunity to dream. It also gives us the opportunity to work hard. Bakit? Kasi by doing this, sooner or later, makukuha at matatamo natin yung gusto nating makuha. Okay? So, a good example of this consumer culture is actually the new normal education. Bakit? Kasi not everyone can afford to undergo online class. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng tao sa mundo, sa Pilipinas, may kakayahan bumili ng bagong laptop, bagong cellphone, o kaya magpakabit ng Wi-Fi. Pero, kung wala tayong kakayahan, it doesn't mean wala na tayong kakayahan makapag-aral. Why? Because kung wala, we should undergo another mode of learning, and that is the modular education. So most especially sa mga public schools, they are actually offering modular education. Para sa ganon, yung mga walang kakayahan
na mag-undergo ng online class at yung demand ng online class ay pumasok sa tinatawag nating modular class. Okay? And sometimes our ability to consume things, pinapakita doon kung minsan kung ano yung status natin sa society. And that is actually pangalan nito, normal, and yet something na discriminating. Why? Sometimes people tend to judge, 'di ba, yung kapwa nila sa pamamagitan ng kakayahan nilang bumili, 'di ba? Minsan we are treating other people sa pamamagitan ng status lang nila sa buhay. We are treating good itong mga taong mayayaman. Sometimes we are treating badly itong mga taong walang kakayahan, and that is actually very discriminating and very unjust, di ba? It is actually an injustice in the society. But it is really a reality. It is really happening in our society. But this action is actually discriminating in nature. Okay? So, my dear students, if you don't have yet the capability to consume goods and services, you should work harder. You should dream higher and soar higher, that sooner or later, you will attain these things. Okay? Minsan kasi mahirap mamuhay ng sa pagpapanggap, di ba? Kung ang kapwa natin ay may mga kakayahan, then good for them. Okay? Pero do not feel na mag-self-pity ka na, ay, wala lang ako, pobre lang ako. Wag dapat sanang ganon. Okay? Sana ay magpagbutihin natin ang mga bagay-bagay para sa susunod, tayo naman ang magtamo ng mga wala tayo sa ngayon. Okay. We have here advertising and mass media. Okay. Advertising and mass media is inseparable. Kapag sinabi kasi natin advertising is about communicating to encourage consumption of commercial goods and services based on what people want and need. Okay? Para ba ang example kasi ng advertising, 'di ba? We have here Jollibee, 'di ba? Yung mga pag-advertising kasi 'yon, yung pinapakita nila kung gaano kasarap yung burger nila, gaano kasarap ang spaghetti nila. Meron naman tayo diyan ang mga bangko, 'di ba? Na kahit na hindi tayo ganun kayaman, the bank will always find ways para magkaroon ka ng bagay-bagay katulad ng sasakyan o kaya naman makapag-loan ka para sa negosyo mo, 'di ba? Yung BDO nga, we find ways. So these are the example of advertising. Okay? Kapag sinabi natin advertising, pinapakita yung kagandahan ng negosyo o yung produkto or serbisyo na yun para yung consumer o kayong mamimili kunin ninyo. Okay? But remember, my dear students, we should also decipher the difference between a want and a need. Kapag sinabi kasi nating need, we need this, kaya nga it's a need, di ba? For our survival. Ibig sabihin, without this, we will die. So ano yan? Food, shelter, medicine, water. These are the basic needs that we have. Okay lang, Miss Orenia? So it means, my dear students, kapag tayo ay, what I'm trying to say is, do not intertwine, wag nating pagpalitin or laging pagsamahin ang want sa need. Kasi magkaiba ang want sa need. Kasi ang want, kung pwedeng wala, kung pwedeng meron. So ano ibig sabihin nito? Just for example, sa buhay natin ngayon, sa buhay ninyo bilang kabataan, it's so hard for you to live without Facebook. At sasabihin nyo, I will die without Facebook, I will die without internet, I will die without Instagram, Twitter, and YouTube. But actually, that is just simply a want. You can still live without those privileges, di ba? Pati nga yung cellphone, you can still live without cellphone, just like our ancestors, they don't have
cell phones, they don't have internet before, but they still, di ba, live their life. So minsan, ginagawa kasi nating need ang want. Akala natin ay mamamatay na tayo without those things. Kasi minsan nga, naapektuhan tayo sa tinatawag nating consumer culture. Bakit? Kasi halimbawa si Miguel may kakayang bumili ng cellphone, naiinggit ka ngayon. Nasabi mo, ay sana meron din ako. So yun na nga yung tinatawag nating attitude and values because of our capability to consume goods. Eh ngayon, pinapakita din ng advertising. Halos lahat ng mga kabataan ngayon gumagamit na ng iPhone. Eh ikaw, hindi, Oppo yung gamit mo kunwari o kaya Realme or what? O kaya Samsung. Ay, hindi ako belong, parang ganun. Because of the advertising, kasi nga yun ang pinapakita ng mga nag-a-advertise na if you want to be belong, you should use iPhone. Pero that is actually very wrong. Okay? But our values and our attitude were affected because the consumer culture, yung kultura ng consumerismo, naapektuhan na yung pag-iisip natin, yung nararamdaman natin dahil sa mga nakikita natin. At nagiging naapektuhan tayo ng consumer culture because of the advertising. Okay? Or the advertisements. Okay? Ngayon, ano naman ang connection ng advertising sa mass media? Ang mass media kasi, sabi dito, is contributory to advertising and shaping purchasing behavior since these provides ways to advertise. Ano ba kasi mass media? We have internet, but the bigger one is itong television and radio. Okay? So, mas nalalaman natin, mas naririnig natin because of this mass media. Okay? Kaya there is already a pressure also to the consumers na, we need to buy this kasi famous, parang ganon. And naging famous siya because everyone heard it because of the radio. Everyone saw it because of the television. Okay? So that ends our lesson for today. Okay. Now, my dear students, before we end our lesson for today, I just want to give you a reminder na kahit wala tayong kakayahan na bumili ng mga bagay-bagay sa ngayon, okay? We should not feel self-pity. We should not be envious with others, okay? But it should motivate us para to work harder. Hindi dapat tayo nagsisalpiti na dahil wala ka pa sa ngayon. Okay? Kung mayaman ka at may kakayahan ng pamilya mo na bumili, thanks be to God. Be thankful with your family. Okay? Kasi kung anong meron sa inyo ngayon, you know what? It is because of your family or the breadwinner that you have. And you need to be thankful with them. And sometimes do not pressure them to buy this and that. Huwag din tayong ma-pressure dahil yung kaibigan mo, yung kakilala mo, mayroon ng bagay na ganito. We should not be like that. Okay? Everyone has its own time para sa mga bagay-bagay na ito. Siguro ngayon, wala ka pang kakayahan, but maybe sooner or later, you will have your own. Maybe sooner or later, makakabili ka na ng mga gusto mong bilhin. Hinay-hinay lang. Little by little. Kaya nga, education is also a good investment. Why? Kasi walang makapagnanakaw sa'yo ng education mo. And that is actually your bridge and your stepping stone to achieve your dreams in life. Gusto mong magkaroon ng sarili mong sweldo? Mag-aral ka ngayon. Magpursige ka makapag-aral, makapagtapos. Eh what if wala kang kakayahan? Eh di gumawa ka ng ibang paraan. Ang nais ko lang isabihin sa inyo ay may iba't iba tayong pamamaraan para matamo natin yung mga pangarap natin sa buhay. May iba dyan, hindi naman nakapag-aral pero madiskarte. May mga nakapag-aral pero wala namang diskarte sa buhay. So ano nangyari sa kanila? Wala rin. So
Yes, magandang education, napakagandang education kasi wala nga makapagnanakaw nito sa atin. Pero after we attain our education, we should not end there. We need to work hard. Kasi dapat pataas ng pataas ang pangarap natin. Pataas ng pataas yung gusto nating matamo sa buhay. Pero yung pagtamo natin ng pangarap, dapat wala tayong tinatapakang tao ha. Wala tayong sinisirang tao para matamo natin ang mga pangarap natin. That is very wrong naman. Tama nga naman yung sinabi ni Miss Carasi, kung gusto mo may paraan, kung ayaw mo maraming dahilan. Diba? Yun, that is a Filipino proverbs na lagi nating sinasabi. Kung gusto mo may paraan, pag ayaw mo maraming dahilan. And that is really true. If you want to finish your studies, wala kang pera, may paraan. Then mag part-time job ka. Okay? You know what? Lagi ko itong sinasabi, may scholar ako. Estudyante siya dito sa Perpetual. Second year, first sem siya noon. Nag-enroll siya pero mag-aalis na dapat siya noon, mag-stop na siya or what. Pero tinanong ko siya, gusto mo bang makapagtapos ng pag-aaral? Sabi ko ganyan, gusto mo bang magpatuloy ng pag-aaral? Sabi niya, opo. Kahit magtrabaho ka, opo. Sabi ko sa kanya, gusto mo magtrabaho sa akin. Kinuha ko siya bilang kasambahay. Kasi yung scholar ko, pinag-aaral ko. And that is a good example na may pangarap siya sa buhay, and yet, mayroon siyang paraan. Ganun din sana tayo, my dear students. If we want to finish our education, do something about it. Do something about it. Pero dapat yung way natin na ito, hindi dapat tayo nang alipusta ng ibang tao, hindi na tayo tumatapak ng ibang tao para matamo lang yung gusto natin. Okay? Kaya itong scholar ko na ito, you know what, third year na siya ngayon, and she's doing good. Okay? Actually, yung kaklase niya, tinatawag ko pa. Actually, dalawa sila. Yung isa katatapos, kailangan na siya sa bahay nila, so umuwi na siya. So, naghahanap ulit ako ng isang estudyante namin from education na mamasukan sa akin or sa amin. Actually, kailangan ko pang dalawa. So, kasi dadala ko siya kila mama, tapos yung isa sa ate ko. So, yun. We prioritize students na gustong makapag-aral pa rin. Why? Because at least, diba, tumutulong ka nang hindi sila lang, yung hindi nanghihingi lang sila. You are helping them by actually teaching them. Parang sabi nga nila, the best way to help is not by giving fish to a person, but teach him how to fish. Diba? Kung gusto mo daw makatulong, wag mo lang daw siyang bigyan ng isda, pero tulungan mo siyang paano mangisda. Diba? May sinabi si Miss Carasi dito, yes, so parang ako sabay ako mag-work and mas masaya ko. Yes, that is very true. Ako kasi ayoko din kasi yung magbigay ng parang tinuturuan ko maging tamad yung tao. But I'm actually helping that person para pagtrabahuan niya, para sa huli sasabihin niya kung ano man ang natamo ko sa buhay ay dahil pinaghirapan ko ito. Parang ang sarap kasi sa pakiramdam na pinaghirapan mo kung ano ang mayroon sa'yo at hindi lamang parang ang hirap maging proud na wala kang ginawa. Okay, pero I'm not judging those people na in-scholar nang walang ginagawa ha. Well, I'm not judging you. I'm not judging you kung scholar man kayo na walang ginagawa or what, okay? Be thankful kasi may mga taong tumutulong sa inyo o kaya naman mas be thankful kayo kasi may tumutulong sa inyo na walang kapalit or hindi kayo pinagtatrabaho or what, okay? So, bottom line, let's prioritize kung ano yung dapat nating pagkagastusan kasi hindi lahat ng panahon may pera tayo o hindi lahat ng panahon may pera ang magulang o pamilya mo. Prioritize kung ano yung pagkakagastusan, prioritize mo kung ano yung bibilhin mo. Maganda ding isaalang-alang na or tanungin ang sarili mo, kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang ito? Okay? Kasi kung kailangan mo ito, then pagpaguran mo na makuha ito sa magandang pamamaraan, pero kung hindi mo naman kailangan, hayaan mo lang. Pag sobra-sobra na yung resources mo, then kunin mo lahat yung gusto mo. Pero as of now na medyo limited pa tayo, most especially you are students, kung mayaman man kayo, it is not because mayaman kayo bilang estudyante ha.
Ang mayaman siguro, pamilya ninyo or yung mama at papa ninyo. But, okay, so be thankful sa magulang ninyo kung may kakayahan silang pag-aralin kayo or mayaman ang mga magulang ninyo. Pero sana, kung anong mayroon sa inyo ngayon, pangalagaan ninyo. Kasi hindi lahat talaga ng pagkakataon, mayaman tayo or may pera tayo. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko noon. You know what, when I was in college, may kaya ang pamilya ko. May kaya naman talaga ang pamilya ko. Pero bumagsak ang kabuhayan namin when I was in college. Halos lahat yata ng sasakyan, ng lupa, nawala because na bankrupt. As in, nagkamalas-malas. I don't believe in malas, pero parang gano'n ang nangyari sa amin before. Ano nangyari? Nag-working scholar ako before. Nag-working scholar ako, nagtatrabaho ako while studying before. Kasi nga bumagsak ang kabuhayan namin. Pero, parang simple lang ang nangyari sa akin. Parang, kasi sinanay kami ng magulang namin na kahit may pera kayo, maging simple lang kayo. Yun ang turo sa amin ng magulang ko nung bata pa kami. Sabi niya, kung meron kayong may pag-aari man ang pamilya natin, huwag niyong ipagmalaki. Huwag niyong gawin 'yon para maging sikat kayo. Huwag niyong gamitin 'yon para maging sikat kayo. Yun laging sinasabi ng mga magulang namin. Kaya nung nawala yung mga pag-aari namin, you know what? Sige. Parang normal na magtrabaho lang kami, parang ganon. Kasi yun ang turo sa amin ng magulang namin. Kaya maganda yung foundations namin eh. You know what? After I graduated college, si Papa nakakuha siya ng magandang partner sa negosyo. Napasok siya ng buy and sell muna ng yung mga mais, ganon. Tapos pumasok siya sa maliliit na project sa construction. Yung siya na yung nagma-manage. Tapos hanggang siya na yung naging contractor. Hanggang nagkaroon na siya ng mga iba pang negosyo. You know what? Lahat ng mga nawala sa amin before when I was in college, bumalik lahat yon, sobra-sobra pa at umaapaw pa. You know what? During those trying times and hard times, we still faithful with our faith and we still faithful to the God that we have. And maybe because of our faithfulness to God and because of the good management of my father and my mom and my mother, siguro lahat bumalik. And now, kung ano yung nawala sa amin before when I was in college, 4 na beses, 5 beses ang balik sa amin ngayon. So, kaya nga, kayo my dear students, kung ano man mayroon sa inyo ngayon, pahalagahan ninyo kasi hindi lahat ng pagkakataon nandiyan yan. At kung mayroon tayong gustong matamo sa buhay, pagtrabahuan natin na hindi tayo umaapak sa ibang tao. And that is the same example made by my father. Kung ano yung gusto niyang matamo, ginawa niya sa tamang pamamaraan at hindi nang apak ng ibang tao. Kami nga yung inaapakan before but we never fight back. We never fought back to those people. We still love them. We still care for them. And you know what? I still believe ang Diyos, bibigyan tayo ng mas marami pa sa hinaharap. And that is what happened, sabi ko nga sa magulang ko, sa pamilya ko. Kuya ko may sasakyan, may ate ko may sasakyan, papa ko may sasakyan, kapatid ko, ako, may sarili ako, may bahay ako, may bahay na yung ate ko at wala pa siyang asawa. Hindi pong ganon. Tapos, lahat ng mga pang-negosyo nandiyan. Why? Kasi good management ang ginawa ni Papa. At saka, pinagtrabahuan sa maayos sa pamamaraan at pinaprioritize kung ano ang dapat bilhin at sa hindi. Lahat ng lupang nawala, bumalik, mas marami pa. Okay? Dati, parang 1 hektarya na lang yata ang sinasaka namin before kasi naisan lang, naitinda. Ngayon, bumalik, may 23 hectares. Kagabi nga, kinikwenta nga namin ni Papa, magkano na ngayon ang 1 hektarya? 700,000. O, sabi niya, 700,000 times 23 hectares. So, mayroon ka ng 16.1 million. So, aside from that, you also have yung mga sasakyan, mga dump truck, elf, like that.
I'm not telling this to brag myself, but I'm telling this just to tell you na ang material na bagay pwedeng mawala. Kaya pahalagahan natin kung anong mayroon tayo. At may mga bagay-bagay na dapat hindi basta-basta natin binibili dahil gusto lang natin ito. O gusto natin maging ma-proud sa ibang tao. O gusto natin ipakita na, ay, may cake ka. Pero in real life, you're also, di ba, financially challenged or what. What I'm trying to say, pahalagan natin. Okay? Sabi ko nga, kung anong mayroon tayo, pahalagahan. Pag-ingatan. At saka kung ano man ang natatamo natin sa buhay sa hinaharap, be thankful with it. At saka, wag lumaki ang ulo natin. Idikit mo lagi ang paa mo sa lupa para hindi mapagmataas sa kapwa. Kahit gaano kakayaman, walang silbi yan kung mapagmata ka naman sa kapwa mo. Ang tingin sa'yo ng mga tao ay dihamak pa sa aso. Kasi buti pang aso, marunong magmahal at marunong mag-care. Ikaw bilang mapagmataas na mayaman, parang wala, hayop ang tingin sa'yo ng ibang tao. Mas masarap irespeto ka dahil sa pagmamahal at pag-aaruga mo sa ibang tao kaysa naman parang kinakatakutan ka lang. Okay? So, yun. I hope you learned something today. I hope you sooner or later you will manage your finances well. Okay? At wag magdamot din kung mayroon tayo sa hinaharap, wag natin ipagdamot sa mga nangangailangan. At it is good to share. It is good to give. Okay? Kasi ang Diyos, ibabalik niya lahat ang nawala sa iyo. Okay. Ang sarap promise. Na yung babalikan mo ng kwan na, nag-working scholar ako noon, ang sarap nung panahon na, ang sama ng tingin sa'yo, pero respeto pa rin ang sinuklin mo sa kanila. Parang ang sarap ng pakiramdam na gano'n. Okay? So, my question? Insight? Sir, Yes, anak. may gagawin po bang activity? Nawalan po kasi ako ng internet kanina. Diyos ko, Justin. Actually, we will have your quiz today. Please open your... sige, i-open ko yung quiz natin by 11:40. O 11:45. Okay, 11:45. So mag-review kayo ng 11:30 to 11:44. Okay? Ang topic muna natin ngayon ay material self ang QTC natin, quiz 3. So sa vacant time ninyo, i-quiz natin ang sexual self at physical self. Okay, so mag-review muna kayo ngayon. I-send ko sa GC natin ang password. Okay? So mag-review na kayo ng lesson natin na. Okay po? Yes, sir. Sige, anak. Okay, pwede na kayong mag-left. Tapos i-send ko na lang sa GC natin yung password. Thank you, sir. Bye po. Sige, Bye, sige. sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.